to the piping and sheet metal tutorial. Our topic is about isometric drawing. How to read and interpret. So kailangan natin malaman kung ano yung mga nakasulat dito sa isometric. Kasi ang dami kasing mga numero dito, maraming mga nakasulat sa mga bill of materials na yan kung ano ang ibig sabihin. So ito na yung sample natin, no? Ito yung mga yan, marami, oh. Yan, maraming mga nakasulat na yan. Pero hindi naman lahat i-interpret na yan sa isang fabricator. Dapat lang ito yung mga basic lang na kailangan, pero ituturo ko pa rin sa iba ko pang mga topics. Siguro mag-start na tayo dito sa dito tayo mag-una tayo dito. Ito yung may nakikita tayo dito, ano, yung continued on, ibig sabihin may karugtong pa siya dito. Tapos yung line niya, ayan, ito yung it-pl, ito yung line number niya or process number niya. Ayan, kaya 8 siya, 8 in siya, yan dito. -pl, ayan, may mga maraming numero yan. Tapos may x siya, tapos yun, numero. Y, tapos yan, mga number, elevation. Ito yung xy, ito yung coordinates niya. Ito alam to ng mga supervisor. Yung iba, yung mga foreman, alam din ito. Kasi naka-importante dito. Ito na yun sa pag-install doon sa pipe rack. Itong mga number na to, ituturo ko rin dito sa iba pa nating mga topics about itong coordinates na to. So dito basic muna tayo. So ito, may nakita tayo itong G1, tapos G2, G3, G4. Ito yung mga joint number. Lalagay mo sa tubo na ipipit up mo sa spool. Itong G1, kunyari ito G1. Ayan, ilagay mo yung dito sa tubo, may mga marker naman kayo dyan. Ilagay mo yung ID number ng welder nakatapat dito sa joint na to. Kasi pag i-testing to, i-x-ray or kahit anong proseso, yan, malalaman kung sino ang nag-welding. Matitrace nila kung babagsak ba yung hinang na yan, yung welding, or pumasa siya. Kasi pag bumagsak siya, malalaman kung sino yung welder na naka-welding dito sa joint number 1. Ayan. So, yun. Ito yung may mga fitting siya. Oh. Ito. Diyan. So, start dito muna tayo sa ito yun. Ito yung symbol ng flange dito sa isometric yan. Flange na yan. Ito may naka-guhit siya. Ito may naka-arrow siya. F15. So, F15, doon natin to hanapin sa bill of materials niya. Yung F15 kung anong klaseng flange siya. Kasi may maraming mga flange eh. Maraming mga klaseng flange. So, hanapin natin dito kung ano yung specification ng flange niya. So, dito tayo sa 15. Ito yung item number. Yan. Yung may size siya. Yung bill of material for fabrication. Yung description niya. Yung material dito. Rating. Tapos yung schedule. Tapos sa 15 tayo. Kasi yun yung nauna. So, 8 inch na flange siya. Kasi size 8 inch. Tapos, welding neck flange. Tapos, RF. Anong ibig sabihin ng RF? RF, yan yung raise face. So, ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng raise face na flange. So, ito yung raise face na flange. Ayan. Ayan, raise face yan. Na weld neck. Kaya sa sinabing or tinawag na raise face, dahil dito, ito yung may naka-usli niya na tingnan natin na sa mga 3 mm to 5 mm yung thickness niya dito. Kaya siya raised face. Kasi mayroon ding flat face.
Ito yung race face niya. Yung gasket niya dito is ring gasket yung ikakabit na dito. Kasi naka-race face siya. Yan yung welding neck flange race face na tingnan natin yung balikan natin yung rating niya. So, wheel neck flange race face, tapos ASTM 105, tapos rating niya is 300 pounds. 300 pounds ang rating niya. Tapos schedule 20. Yung schedule niya, kaya yung thickness niya, yung kakapal ng flange ng hindi yung kapal dito. Kapal dito. Ayan, yan yung thickness niya dito. Tapos ano naman tong ASTM 105, ito yun sa carbon steel to, itong 105 carbon steel. ASTM American Society of Testing and Material. Sa ASTM. So tingnan natin itong 105. So dito makikita natin sa carbon steel na butt weld fittings. Ito yun, sa flange, sa flange, ito carbon steel. Tapos 105, mayroong grade 1 at saka grade 2. 105 carbon steel yan. So tapos itong linya na to, ano namang klaseng tubo to, anong size ng tubo ito? Ito may number, ito yun. Number 4. Tingnan natin. Ayan, number 4. So, i-check natin yung number 4 sa BOM or sa Bill of Material. Yung number 4. Ayan, number 4. So, 8 inch line, pipe is MLS. So, anong ibig sabihin? Pag may nakikita yung SMLS, yan, abbreviation na ng seamless pipe. Or ang ibig sabihin is wala siyang joint yung loob. Yung seam, wala siyang seam. So, seamless siya. Tapos yung material niya is 106 grade B. Tapos schedule 20. So, tingnan naman natin yung yung 106 grade B. So, dito tayo. Yan. Carbon steel. Yan, carbon steel siya. 106 grade B. Yan sa pipe. Ayan, carbon steel yan. Yan yung specs ng carbon steel. Sa mga nakaka-abroad na, alam na nila to. Pero sa dito lang sa atin kasi yung ginagamit dito sa atin, yung mga BI lang. Most likely. Mga black iron. Itong carbon steel, i-explain ko lang sa inyo sandali. Yung carbon steel is mas higher yung carbon niya kaysa yung sa BI lang kung black iron. Ibig sabihin, mas matigas pa siya kaysa yung mga black iron. Yung content ng carbon niya mas marami dun sa carbon steel. Kaya mas mahal yan, tapos mas hard yan kaysa yung ordinary na BI lang. So, dapat nyo ring malaman yung mga ganon. Importante kasi yun, yung mga specification ng materials. Kahit basic lang, basta malaman nyo, yan. Tapos, dito naman siya, itong mayroong ayan, para nakakuros na ganyan. So, ito kasi, symbol yan yung ibig sabihin ng tumagos siya galing sa baba. Ibig sabihin ito, mayroong wall siya na tinagusan, flooring o kaya ganon. So, ganyan siya. Naka-penetrate siya. Or platform. Tapos ito naman, may CD-tail. Yan, CD-tail na support yan. Tapos mayroon naman siya yung mga sukat niya. Tapos, dito tayo. Number 1, nakaturo siya. Ito, number 11 pala. Pero nakalagay na din siya dito.
12 by 8. Tapos in-S, nominal size. Ito pa 12. Concentric reducer to. 12 by 8. So, tingnan ulit natin yung number 11. Ito yung number 11 yan. 12 inches by 8 inches. Reducer concentric. BW. Ano ibig sabihin ito? Means butt weld. Butt weld siya. Yung joint niya. So, ibig sabihin ng butt weld is, ganito yung butt weld siya. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung butt weld. Ito yun. So, ito yung, kunyari, ito yung tubo. Ayan, tubo. Ito yung tubo. Tubo siya. Tapos, ito yung, may dugtong kayo dito. Kahit ano dugtong nyo dyan. Ayan. Reducer yan. Reducer. Yung joint niya is dito, ganyan. Joint niya dyan. Kaya tinawag siyang butt weld. Yan. Butt weld. Kasi, mayroon kasing iba na yung joint niya, ipapasok siya sa loob. Tulad na ganyan. Ganyan siya. Tapos, yung dito na naman siya ihinang. Yan, fillet na yan. Yan, pag ganyan. Kaya butt weld siya. Ganyan. Tulad doon sa welding neck, butt weld siya. Pag welding neck talaga. Pag slip-on, yung mga slip-on, yun mga, yun, fillet yun. So, ganun pa rin siya, no? Number 11 ba yun, no? Butt weld. So, 8234 WPB. So, kung tingnan natin dito sa materials, see? Meron kayo makita, 234. Grade WPB. So, carbon steel. Carbon steel siya. Kaya napaka-importante kung alam mo yung mga specs ng materials. Tapos, so ito reducer. Tapos yan, T. Meron siyang T. Yan, may mga joint siya. Tapos, ito, makita mo itong arrow. Pababa siya. Ito arrow siya. Yan, arrow yan. Yan. Ibig sabihin yan is, yun ang process direction niya or flow ng fluid siya. Pababa siya. Galing taas sa baba. Ibig sabihin yan, ibig sabihin ng arrow. Tapos yun, ito naman, nakita mo yung coordinates naman siya dito. Elevation. Tapos, mayroong X2 dito, X2-62-27-01. So, ano naman ito? Ito yung mark number niya or spool number. Pag sinabing spool siya, meaning, yung spool niya is mula dito, kasi ito field wheel to nakalagay field wheel. Ang ibig sabihin ng field wheel, itong FWI is a field wheel or doon sa site i-welding. Kaya yung gagawin mo dito lang mula sa elbow, ito isang elbow, dito, tapos hanggang dito. Ito yung isang spool na siya, kaya ito yung pinaka-mark number sa spool na to. Kaya dapat pag mag-fabricate ka nito, ilalagay mo rin to sa tubo mo para ma-trace na nila itong linyang ito. Kasi ito yung hahanapin ng mark number bago dalhin doon sa pipe rack para ikabit. Kaya ito yung pinaka mark number niya. Kaya itong isang spool, itong ganito, yan, itong isang spool to. Yan. Naka-field wheel. Tapos, ayan, ito yung tray niya. Ayan, ito yung, tingnan natin din, ito yung doon sa material specs niya. Ito, or bill of material. Yung number 3. Yan, number 3, yan, 12 inch siya. Seamless pa rin siya. Tapos, grade B. Tapos, schedule 20. Tapos, dito naman tayo sa isang spool. Start dito sa field weld. Ito lang yung spool niya, pinaka-spool niya. Dito, hanggang dito. Yan, kaya may mic number naman siya. X2622702.
Kaya ang nagbabago, ito lang 01 dito, saka yung 02. Yan to, X2, X2, 62, 62, 27, parehas siya. Ito lang nagbabago kasi ito yung pinakadulo, ito yung MAC spool number niya. Most likely, process kasi yung nilalagay dito. Kung nasa ISO ka, naka-ISO yung kumpanya mo. Sorry. Tuloy tayo. Tapos ito naman mayroon siyang mga D8 pa rin to kasi number 3. Tapos yun, may T siya, T na 18 by 12. Meaning 18 by 12, ito 18 to dito. Yan, ito 12. So nag-reduce siya. So tingnan natin, ito yung item number 7. Yan, number 7. Natin. Yan, 18 by 12 T reducing but 12 pa rin. So E234 WPB schedule 20. So alam naman natin yung WPB, carbon steel yan. So hindi lang natin tingnan. So ito 8 inch ito. At ito 12 inch, ito 18. So mas malaki ito ditong linya na to. Ayan, dito na ito yung number 2, number 2 siya. So tingnan natin yung number 2. Ayan, 18 siya, 18 line. 18 inches. Dito pala, kung ano yung linya dito na wini-welding, kung carbon steel siya, carbon steel lahat talaga siya. Maliban na lang kung hindi siya wini-welding or kinabit lang siya, katulad ito sa mga balbulan, idudugtong lang. Yan, pwedeng maging stainless yan. Pero kung i-welding siya ng pipe to pipe or fittings, magkaparehas talaga ang materials niya. Kung carbon steel, carbon steel. Kung stainless, is stainless. Tapos, dito naman tayo sa next na spool. Ito yung spool X2 6227-03 or ibig sabihin, pangatlo na tong spool. So, from dito sa pilwheel na to, so hanggang sa dito siya. Hanggang dito siya. Taas-taas siya. So, umpisa tayo dito. About sa plug na yan, wala yan. Ano lang yan, sa T-Spec yan. T-Spec, ibig sabihin, na sa pressure testing yan. Diyan nilagay yan ang T-Spec mark yan. Diyan limit, hanggang diyan lang ang na-testing. Hindi kasama sa topic natin yan. Tapos ito naman yung may mga support, may mga ano yan, hanapin lang itong yung number na to. Yan support, may measurement naman siya mula dito sa plans. Yan 1636 yan. Diyan ilagay yung support. Kung anong klaseng support yan. Ayan, ito hanapin lang itong number na to. Yan, sukat ng tubo. Kaya yan, may nakatanim dito na ano ba yung nakatanim diyan? Tingnan natin ito, maliit. Number 8 siya is 18 by 2 in S na nominal size. Tingnan natin to. Ano ba itong 18 by 2 na item number 8? So, tingnan natin ito sa bill of material. So, ito number 8. Ayan, number 8. So, 18 by 2 weldolite. So, carbon steel schedule 80. So, weldolite. Siguro marami pang hindi nakakaalam nitong weldolite kasi bihira lang ito ginagamit. Itong weldolite. So, tingnan natin kung ano ang itsura ng weldolite. So, yan yung weldolite. Yan yung weldolite. Yan. Kasi mayroon din kasing tridolite. Mayroon din sacolite. So, weldolite. Yan ang butt weld na weldolite. Kaya siya naging 18 by 2 kasi yung linya natin is 18 kasi yung linya natin. Ito, 18. 18 kasi ito. Kaya, yung sukat niya is naging 18 by 2. Kasi, ito yung 2. Ito yung kakabit sa 18 na tubo. Kaya, 18 by 2 yung description niya. Dito sa bill of materials ng ito, weldolite 18 by 2. Yan. So, kung makikita nyo, 18.
18 by 2 yung number 8 na yan. Tapos dito mayroong nakakabit siya sa dito sa mayroon siya nakakabit sa wheel dolet. So tingnan natin dito sa ibang mayroon siyang yung F16, yan nakakabit yan dito, F16. So tingnan natin yung F16. Ayan, 16. Kaya 2 inches. 2 inches welding neck flange race face A105. Yung rating naman niya is 150, class 150. Pag American standard, ito yung ginagamit, CL or pounds, class 150 yung rating niya, 150 or 150 PSI. Yung schedule 80. Kasi yung sa ibang mga standard, pag Japan kasi siya, hindi ito yung ginagamit niya, hindi CL or pounds, key. Pag Denmark standard naman siya, Dutch standard is PN or DIN, PN10, PN16. Ganyan yung, kaya i-discuss ko rin yan sa iba pang mga topic kung anong klaseng mga, yung iba pang mga classification or specification ng mga ibang standard. Pero dito nasa American standard kasi ito, kaya ANSI, kaya class yung mga ginagamit. Tapos dito na tayo. Ayan, itong spool naman to, ibang spool naman to dito. Ito yung mark number niya. Ito yung mark number niya. Ayan. Tapos mayroon siyang naka-box dyan. Ayan, naka-arrow siya pababa or pataas, meaning bumaba or tumataas yung direksyon ng tubo. Pero sa parting ito, bumaba siya ng 45 degrees. Kaya ko nasabi, kahit di pa natin tinignan kasi equal kasi itong sukat dito at saka yung sukat na yan. Yung seat at saka travel equal kasi, kaya nasabi kong 45 degrees. Ito yung number 6 niya. Ayan, number 6. Tingnan natin yung number 6. Pabalik-balik lang kasi. Madali lang kasi i-interpret ito eh. Elbow 45 o number 6. 20 inches yung size niya. 45 degrees long radius ba? 12. Yun, WPB. Yan, schedule 20. Yung thickness niya. So, yun. Ayan, may mga sukat siya. Yung mga pipeters na alam na nila to kung paano kunin yung sukat niya para mas makaputol ka ng spool niya. Pero sa mga hindi pa alam, sundan nyo lang itong channel ko. Mayroon na ako tinuturo kung paano to mag-compute ng take-off. Tapos ito pababa siya. Yan. Dito naman siya, may plug siya dito. For ano lang to, purpose for testing lang yan. For test pack. Ito naman siya, mayroon naman siyang access, coordinates, tapos elevation, tapos continued on. So sa ibang drawing nyo na ito makikita itong portion na ito. Tsaka mayroon naka-cloud dito, ito cloud, naka-cloud siya. Most likely pag may nakita kayong ganun, ngayon siya naka-hold itong parte dito, ibig ba sabihin mayroon siyang modification or revision kaya naka-hold siya. Tandaan nyo lang pag may naka-cloud, yan, itatanong nyo yan. Pag ganyan. So, yun know, may mga join siya. Join. Tingnan nyo lang. Kailangan ma-ilista din yung mga join na yan. Kasi i-record din yan for testing. So, halos yung mga basic na importante, halos na ano ko na dito. Basta tandaan nyo lang, itong materialis, ito talaga napaka-importante ito, yung materialis eh. Na kahit hindi mo man alam lahat, at least man lang, marami kang
malaman dito sa materialis. Tapos ipapakita ko sa inyo yung mga specs ng materialis mamaya siguro. Tapos lipat tayo ng iba pang drawing. Dagdagan natin ng isa pa sigurong drawing. Ito. Start tayo dito. Yan, ano ba yung ayan, yung para nakabilog yan. Yan ang cup. Cup yan. Number 20. Ayan, cup. Tingnan natin yung number 20. Ayan, 8-inch cup. BW Batwell, seamless na naman. Ayan, carbon steel, schedule 40. Yung thickness niya. Tapos yung cup, baka may hindi pa alam sa inyo, nakita ng anong itsura ng cup. Ito yung cup. Yan yung end cup. Yan. Yan yung end cup. Tapos yan dito, mayroon na namang weldolit dito. Ayan, weldolit. Tapos may bulb. Tingnan natin kung anong bulb yan ito. Anong bulb na nakapatong doon sa flange na. So, tapos ito yung weldolit, ano? Ito yung weldolit. So pinakita ko na kanina yung weldolit. Ibabalik ko lang para hindi makalimutan. Yan, weldolit. Yan. Ano bang item yung weldolit? Tingnan natin, number 4. Tingnan natin para sigurado. Number 4. Ayan, 8x3/4. Kaya 8x3/4 kasi 8 kasi yung linya, tapos 3/4 yung pinaka weldolit natin. 8 kasi ito 8, tapos 3/4 yang dugtong na yan. Kaya itong F7 3/4 to na flange. Kasi 3/4 to eh. Itong weldolit na F7. Yan natin F7. Yan, 3/4 siya. Welding neck flange, raised face. Tapos yun. 300. Yung rating niya 300 pounds. So, schedule 160. So heavy wool na to, makapal to. Schedule 160. Makapal yan. Tapos ito naman, item number 15. Ayan, nakaturo sa bulb. Tingnan natin kung ano ang specification ng bulb or rate and rating. So tingnan natin yung 15. Yan, 3/4 glue bulb, raised space yung may naka-oscillate siya, yung sa pinaka-plan niya. Tapos yung 300 pounds siya. Yan, 300 pounds, mas makapal-kapal siya kaysa 150. Yung mas maliit kasi yung 150 na rating kaysa ito. Makapal to. Glue bulb. Tingnan ulit natin. Ano ba yung nakalagay ron? Glue bulb. So hindi pa nakakita ng glue bulb, baka meron ako dito. Ito yung yan yung glow bulb. Yan. Marami kasing itsura ng glow bulb. Maraming klase. Isa yan sa mga glow bulb na flange type. Ayan. Yan yung glow bulb. Tapos, yan. Diretso tayo. Tapos ito flange. Tapos ito mayroong naka-arrow. Ito check bulb to eh. Check bulb. Number 13 siya. Tingnan natin yung number 13. Ayan, it is a whopper check bulb. Raised face. 300 pa rin. So wala akong drawing dito, pero mayroon akong ibang klaseng whopper type, kaya hindi siya flange type. Hindi siya raised face, pero whopper insert type rin siya. Ipapakita ko na rin para mas maintindihan sa hindi pa nakakalam. Yan yung whopper type. Ayan, i-insert yan dun sa loob gitna ng flange. Yan.
Yan yung copper type check valve. Tapos nandito naka-rolling siya. Yan, bumaba. Tapos ito may tingnan natin ito kung ano tong klase valvula rin to. So tingnan natin yung valvula kung anong klaseng valvula. Ito yung item number 12. So tingnan natin yung number 12 dito sa BOQ. Number 12. Yan, 8 inches gate valve. Yan, 300 pa rin siya. So 8 inches na gate valve. So ito yung 8 inches na gate valve. Yan yung description niya, gate valve. Tandaan nyo yan. Yan yung gate valve. Tapos ano, halos parehas lang naman eh. Kung alam mo na yung pagbe-bend ng wire nito, di ka na mahihirapan. Pero sa hindi pa nakalam, dito sa channel ko ituturo ko rin kung paano i-bend na mas madali yung maintindihan. Ngayon dito may mga fill wedge siya. Tapos ipapakita ko na rin yung ano niya, yung mga material niya. Dagdag kaalaman na rin, lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakaka-abroad. So ito, pag carbon steel, ito yung pipe niya, 106. May grade A siya, mayroon siyang grade B. Pag butt weld siya na fittings, sinabi ko naman kung ano yung mga butt weld. Ayan, ito yung description niya. Pag carbon steel, pag flange naman siya, ayan, A105. Pag alloy steel siya, yung stainless is an alloy. Alloy din yung stainless, kaya ito yung mga makikita nyo. Tsaka yung mga chromomole, bihira lang ang nakakalam yan. Yung kung sa dito walang mga ginagamit na chromomole, na sa mga refinery lang yan ginagamit. Sa mga power plant, yan sa mga yung mga steam line, yung mga linya ng mga ano, ayun ang ginagamit, chromomole. Ito yung mga description niya. Yan, merong F9, 11 na yan. Tapos pag ito yung low temp, tawag na low temp or low temperature. Carbon steel, low temperature siya. Na ito yon. Yung mga E333, yan na yan. Yan. Tsaka pag stainless steel, stainless naman siya. Yan, ito rin, no? Mga 316 yan, 304 na yan. Tapos pag yung mga fittings na yan, yan mga flans,